Ekspedisyon ni Magellan, itunuring ng isang pinakamatagumpay na manlalayag noong panahon ng pagunlad at pantuklas, Age of Exploration and Discovery. Ang ekspedisyon na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan noong 1519 hanggang 1522. Si Magellan ay isang Portuguese na naglilingkod sa hari ng Spain sa pamamagitan ng pamumuno ng pambisyong ekspedisyon. Ito ay ang paghahanap ng bagong ruta patungo sa Moluccas Islands na kinilala rin bilang Spice Islands. Ang Moluccas Islands ay isang pangkat ng pulong Indonesia. Ito ay matatagpuan sa timog bahagi ng kapulaan ng Pilipinas. Matatagpuan to sa noong panahong iyon, tanyag ng Moluccas sa mga Europeo dahil matatagpuan sa pulong ito ang iba't ibang uri ng mga halamang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain. Ilan rito ay cinnamon, luya, sili, at nutmeg. Tulad ni Columbus, naniwala si Magellan ang bilog ang mundo at nakarating siya sa silang bahagi ng daigdig sa pagdaan sa kanlurang bahagi nito. Noong 1518, hinain ni Magellan ang kanyang balak sa ekspedisyon kay Haring Carlos I ng Spain. Nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan noong Setyembre 20, 1519, binigyan siya ng 5 barko na may pangalang Trinidad, Concepcion, San Antonio, Santiago at Victoria. Tinatayang na mahigit 200 tauhan kabilang si Antonio Pigafetta na isang manlalakbay at scholar na nagtala ng mahalagang detalye sa naging paglalayag. Kabilang sa mga isinakay sa mga barko bago paglalayag, ang mga supi na pagkain, ang mga kagamitang pagdigmaan at pagbagay na maaaring ipapalit sa pagpakalakalan. Tinawid ng ekspedisyon ni Magellan ang Atlantic Ocean patungo sa dulong timog ng South America noong Oktubre 21, 1520. Natuklasan siya ng anyong tubig sa nag-ugnay ng Atlantic Ocean sa Pacific Ocean. Tinawag itong Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Tumagal ang tuloy-tuloy na paglalayag sa pagkaragatan sa loob ng 3 buwan at 20 araw nang walang sariwang pagkain. Noong Marso 1521, nakarating ang ekspedisyon ni Magellan sa pulo ng Guam. Sa pagkakaroon ito, muling nakakain ng sariwang pagkain at inumin ang kanyang mga tauhan. Idagdag pa rin ang ginawang pagnakaw ng mga ito sa isa sa kanilang bangka. Dahil dito, tinawag ito ni Magellan bilang Islas Ladrones o pulo ng magnanakaw. Ang unang pagkita ng mga Pilipino at Espanyol. Nakarating sa Pilipinas ang mga ekspedisyon ni Magellan noong Marso 16, 1521. Pinangalan niya itong Archipelago de San Lazaro dahil kapistahan ng pagtuturang santo ang araw na iyon. Sa Humunhon, dumaong ang mga Espanyol sa pulo ng Humunhon at naging mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo sa kanila. Bilang gantimpala, binigyan ni Magellan ng ilan ng kanilang produkto tulad ng salamin, maliliit na batingaw at tela. Sa Limasawa, pagkaraan ng 1 linggo, nilisan ni Magellan ang Humunhon at nagtungo sa pulo ng Limasawa. Nagkita sina Magellan at Raja Colombo, ang pinuno ng Limasawa. Sa katunayan, nagbigay siya ng kandog ng isang basket na luya at gold bar, ngunit
Tinagihan ito ni Magellan. Nakipagsanduguan si Magellan kay Colombo bilang tanda ng pagkakaibigan ng dalawang pinuno. Noong Marso 31, paniniwalang ginanap ng kauna-unahang misa Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro de Valderrama. Sa Cebu, hindi nagtagal ang mga Espanyol sa Limasawa dahil sa kawalan ng sariwang pagkain sa mungkahi ni Colombo. Nagpasya ang mga dayuhan na lisanin ang pulo at magtungo sa Sungbu, ngayon ay Cebu. Noong Abril 7, dumaong ang mga barko ni Magellan sa Cebu tulad ng sa Limasawa. Naging magiliw din ang pagtanggap ni Raja Humabon, pinuno ng Cebu, sa mga dayuhan. Sa binyag, pinalitan ang pangalang Humabon at ginawang Carlos bilang parangal sa hari ng Spain. Binigyan din ng asawa si Humabon sa pangalang Juana. Sa Mactan, naging pakalakaibigan ang mga katutubong pinuno. Nakilala ni Magellan maliban sa pinuno ng Mactan na si Lapu-Lapu. Dahil sa pahimok ng isang katutubong pinuno na si Sula, na kalaban ng mga Espanyol, si Lapu-Lapu, isinagawa ng mga dayuhan ang paglugsob sa Mactan. Umaga ng Abril 27, 1521, sinalakay ng mga Espanyol ang Mactan. Ang mas maraming tauhan ni Lapu-Lapu, matitibay na pangyari sa kawayan at pagagalit ng mga katutubo sa ginawang panununog ng mga Espanyol sa kanila mga tirahan ang nagbigay daan upang magiting na lumaban ang mga dayuhan sa mga katutubo sa Mactan. Sa huli, nagwagi si Lapu-Lapu at ang mga taga-Mactan laban sa mga Espanyol. Nagsawi si Magellan dahil sa pagtama sa kanyang ulo, braso at binti ng mga panang may lason sa dulo. Bilang huling ganti, sinunog nila ang barkang Concepcion. Tumakas naman ang mga Espanyol na nakaligtas sa laban sa Mactan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalayag. Nakarating nila ang Moluccos at nakipagpalitan ang produkto para sa hinahangad ng mga pampalasa. Sa pag-alis ng Moluccos, ang barkang Victoria na lamang ang naglayag sa pamumuno ni Juan Sebastian Elcano. Tinawid nila ang India Ocean hanggang sa makarating sa Cape of Good Hope sa Timog Africa. Nagpatuloy ang paglalayag ng mga Espanyol hanggang makarating sa Seville, Spain noong September 22, 1522. Nakaligtas ang 18 katao mula sa orihinal ng mga tauhan ni Magellan.